how to not follow our heart, our mind, follow God. Ngayon, kukwento ko sa inyo how to follow your heart and how to follow your mind. So, itong testimony na to, itong experience na to, actually, not long ago to nangyari, like about 2 years ago. It was a journey in following my heart, and in the end, miserable nga, kagaya na sabi ni Kuya Dan. So, siguro nakilala niyo naman po ako at saka ang aking napakagandang may bahay, si Mika de la Cruz. Ayan. Ako po ay sinasagos ay nag-artista dati. Hindi kasi ko na. Kilala niyo ako sa Gawing Bulilit. So, ever since I was a kid, I was a child actor. So, bata pa lang ako, dream ko na maging successful. Magkaroon ng, yun naman ata lahat ng dream natin eh. Maging financially stable, to be able to provide for your family, your future family, and then your kids. I mean, no-brainer yun. Lahat tayo nagtatrabaho para sa goal na yun, di ba? So, around 2023, 25 years old po ako noon, I was really fortunate to achieve that goal, to be financially stable. So, wala na akong aatupagin, no? So, iisa na lang yung question ko. What do I do sa buhay ko? Kasi nung time na yun, nagsara po ang ABS eh. So, I was faced with this question, do I continue being an artista? Pero kapag pinagpatuloy ko, para saan ko siya gagawin? For money na lang rin ba? So like, would I spend the next remaining years of my life trying to earn a living? And I was faced with this question during the pandemic po, kung saan na-realize kung gaano kaikli yung buhay pala ng tao. Close relatives, nagkakasakit, dadalhin sa ospital, tapos biglang kinabukasan, sabihin sa'yo, patay na. Hindi ka man lang nakapagpaalam. So parang nagkaroon ng urgency sa akin na gusto ko lang pa umiyak at tumawa buong buhay ko. Umiyak sa TV, tapos tumawa, magpasaya. Tapos pag namatay ako, ano na? Para saan? Or di kaya gusto ko bang magtrabaho. Tapos, kinabukasan, pumatay na rin ako o yung pamilya ko or kung sino man ang malapit sa akin na ginugol ko yung oras ko dun sa isang bagay na hindi man lang ako nakapag-spend time oras sa mga mahal ko sa buhay. So, I was faced with that dilemma po, no? And, in a way, naging struggle siya sa akin kasi at that time, I was in politics din po. I was a councilor in Cavite City. So, parang wala akong fulfillment. Pero nakakagulat kasi gusto niya parang may accent na rin ako. Ganun pala pag tumatagal ka dito. So yun po, parang sabi ko, ano naman ako, blessed ako na may ipon ako. Tapos, blessed ako na may trabaho ako, nag-artista ako, may opportunities ako pag-artista, tapos I get to help my constituents. Tapos, in a way, kinukuha pa rin ako sa, meron talaga eh, no? Meron talaga asa na, anyway, pagpasensya na. Kinukuha pa rin ako sa pag-artista. So, parang sa mata ng ibang tao, I was, sa worldly perspective, I was really doing good. Pero deep inside, dahil nga meron akong dilemma na someday, hindi ko na masabi yung takbo ng buhay. Baka nga hindi someday, baka next week na eh. Ay, bro, thank you. Salamat. Thank you, Arnie. Ay, padami ng padami. May pizza pa ba siya? Parang date na. Parang, bubilang kami mamaya. Ayaw. Ayan. Thank you, RD. So, yun, parang kahit anong sabihin ko na, oh yes, I'm successful, oh yes, I'm an artista, I have this, I can buy whatever I want, or I'm gonna, finish my schooling, kasi on that time, dapat magla-law school pa ako eh. So parang, for another
achievement. Kahit sabihin ko gano'ng kadami yung achievement, pero dahil sa na-realize ko yung bilis ng buhay, parang sabi ko, lahat din nawawala. Lahat ng pinaghihirapan ko. So I became really depressed. Until one time, I went to church, may nag-invite sa akin na friend ko, and then, sobrang natuwa ako. Kasi sabi ko parang, oh, ito pala yung meaning, yung purpose na hinahanap ko. Before, I was searching yung peace dun sa mga worldly things. Feeling ko, once na financially stable na ako, may peace na ako kasi settled na ako. Pero hindi kasi natatapos eh. Mag-set ka ng goal, at yung ipon mo, pag na-achieve mo na yan, kulang pa yun, set ka ulit. Hanggang sa parang umiikot ka na lang, na-trap ka na lang dun sa parang, set ka ng goal na achieve mo, pero wala kang contentment. So for the first time ever, after years of seeking and searching dun sa peace na yun, naramdaman ko siya. No, napabalik ako ng church. Kasi, to give you a brief background lang po, I grew up in a household kung saan multi-religion kami sa household. Parang lahat meron kami doon. So, ako naman, for some reason, napunta po ako sa Christian school. Tapos, nung college ako, I had friends from Victory. So, I went. Pero nung pandemic, totally talagang parang, instead of seeking God, I sought my own heart. Kung ano yung feeling ko kailangan ko, which is money, fame, power, I don't know, material things. So, I sought for those things and there was no peace sa mga bagay na yun. And then, for the first time, sabi ko, ito pala kasi ito lang yung sagot doon sa tanong ko na once matapos itong lahat, pag namatay ako bigla, I get to meet God, my Creator. So may purpose in life ko. Kasi sabi ko, sa totoo lang, ewan ko baka may pinagdaanan ko naman to, so hindi naman siguro kayo mo-offend. Pero gusto ko maging vulnerable sa inyo. Ang sagot ko lang nun, ayaw ko naman pakihirap buong buhay, magtatrabaho ka. Para kang pinanganak ka, para lang mag-survive. Alam mo yun, pinanganak ka para maging alipin ng pera. Parang alipin ka lang, wala, kailangan mo kumain eh. So wala kang magtrabaho. Ba't di ko na lang kaya patayin yung sarili ko? Sa totoo lang, kung walang meaning, walang afterlife, yun na lang, shortcut. Wala eh. So bakit kung sasayangin yung buhay ko, magpapaka-stress ako, hanap ako ng pagkakakitaan. Kung at the end, lahat naman tayo, mayaman, mahirap, mamamatay tayo lahat eh. So kahit takot kayong harapin yung question na yun, pero yun yung totoo. Sa dulo ng buhay natin lahat, that's the common denominator. So ako, sinishare ko po sa inyo kasi at a very young age, nung na-achieve ko itong mga mini goals na sinet ko, actually hindi mini goals eh, main goals sa buhay ko, na-realize ko, after nito, ano na? Ang nangyayari na lang sa akin, magsiset na lang ako ng higher goal. Pero pagdating ko na naman dun, sasayahin ko yung taon ko, pagdating ko dun, wala na naman. I was faced with the same question, paano pag namatay ka? So ngayon po, nung nabalik ako sa church, yun yung sabi ko, ito pala yung sagot dun sa tanong ko. Pero dahil nga, sabi nga ni Kuya Dan, minsan yung heart mo eh, malakas talaga yung feeling mo eh. So after 3 weeks, nawala na naman ako. So, I was seeking na naman mga hilig and, worldly things, ganyan. And then, it came to a point po na nagkaroon ako ng friend na apparently same kami ng parang journey na he also want to finally seek God. Not to go to church or anything, just want to seek answers. Tapos sabi ko, sige, let's do it. We started reading the Bible, pero through verses of the day lang. Alam niyo kung ano yung verse of the day, bro, nagbabasa na ako ng Bible, ano yung verse of the day? Ito sabi sa verse of the day, habang nagbe-vape kami. So we were very worldly, pero we just want to know answers from God, not from anyone, but personally, hear the message from God. And then, what made the difference is, nabasa kami yung James 1:22. Sabi, do not merely listen to the word. Do what it says. Nung nakita ko yun, hawak ko yung vape ko.
Parang oo nga, no? Anong sense naririnig mo siya, pero hindi mo ina-apply sa buhay mo? Now, bakit ako nakikinig? Kasi sinerge ko na po lahat eh. Naranasan ko na lahat and walang peace. Kahit gaano ka ka-successful, pag walang peace, nakakabaliw siya. Kasi alam mo lahat ng meron ka, walang papupuntahan din. So, sabi ko, sige, try ko. I will obey. So, unti-unti, yung mga bad habits ko, nakikita ko syempre sa Bible, ang daming mga bagay na papakita talaga sa yung mga maling gawain mo eh. Kaya nga minsan ako ayaw ko nagbabasa dati. Kasi, syempre, i-call out ka doon sa mga maling gawain mo. Meron pa doon, sabi, ano yun? When you look at a woman with lustful eyes, you have already committed adultery. Eh di ba sa mga lalaki, normal yun na parang, di ba nga yung mga men's magazine, ganyan. Di, lalaki kayo eh. Sobrang, sabi ko, mali na pala yun. Pag tumingin ka pa lang, alam niyo po, kapag nahuhuli ko yung sariling tumitingin, pinapalo ko yung sarili ko. Kada lalakad ako, ganyan ako ng ganyan, sabi ng mami ko, ano ba ginagawa mo dyan? Pero kasi it was my way of reminding myself na mali yun. And I want to change. I want to be changed by God. Why? Because I tried everything. And walang peace. I tried everything po talaga. There was no peace. There was only peace in Him. And I became very protective of it. Sabi ko, I will try. I will see what God will do in my life. Hanggang sa, kami po, ayan na. At that time, 6 years na kami noon. So, on the way na, magpapakasal na kami. Pero for the first time ever, alam mo, pinag-pray ko nga po yan, 2018, nung liligawan ko pa lang siya. Pinag-pray ko na sana maging kami, and then binigay ni Lord. Pero hindi ko na-lead ng tama yung relationship. In a way, we were very passionate, worldly, holding hands, yakap, kiss. Alam niyo na? Alam niyo na yan. So, it was a relationship na it doesn't glorify God, doesn't honor God. And I'm really sorry, my love. Pero you don't deserve that. Pero like, God is really graceful to us, you know? So ngayon, nung time na yun, yung parents namin were very supportive. Dapat ipapakasal na kami. Sabi, kailan, papakasal na kayo, ganyan. Kasi 6 years na eh, kailan ba? Pero for the first time ever, I was busy seeking God. Pero nung time na sinabi nila sa akin yun yung walang peace. Tapos sabi ko, Lord, bakit ganun? Alam mo naman siya yung mahal na mahal ko, pero parang hindi tama na ikasal kami. And at that point, I think we were really, yung relationship po namin struggle. Nag-aaway kami ng walang dahilan. Tapos parang walang patience. Kasi yung love namin is worldly love eh, self-seeking. How can you satisfy me? Siya naman, how can I satisfy her? Hindi siya parang, I love you because I love you. Hindi siya ganun eh. Very worldly yung relationship. So ngayon po, first time I prayed, sabi ko, Lord, hindi po ako nakaluhod, nakapikit, nagdadrive ako. Sabi ko, I tried everything sa buhay ko. Kung saan ako nagsuot, natrinay kong my own wisdom, my own mind, my own heart. Pero kung hindi kami para sa isa't isa, sabi ko, your will be done. Ikaw na bahala. Pero, sana po, padaanin niyo sa kanya. Kasi sa sobrang love ko itong taong to, hindi ko kayang maghiwalay kami. Hindi ko kayang ako yung makipaghiwalay. Yun lang. Yun ang pinag-pray ko. Guys, after 3 days, nagkaroon kami ng pag-aaway. Nakipaghiwalay siya sa akin. Alam mo yung nasaktan ako, pero at the same time, masaya ka. Kasi, hindi. Kasi ganito, isipin nyo, nag-pray kayo. Kasi nung time na yun, nagbabasala ako ng Bible. Like, gusto ko lang malaman. Pero nung time na yun, pinagdasal ko, tapos sinagot yung dasal ko. So parang, totoo si Lord. Hiningi ko yung sagot na yun eh. Ang sabi ko, sa kanya mong padaanin. Nagulat ako nakipag-iwalay siya sa akin. Ang sakit-sakit. Pero totoo si Lord, ang saya-saya, pero ang sakit-sakit. So ano yun?
siya, pero sabi ko, wala na ako ibang gagawin, kundi isik lang si Lord. Yun lang. Kasi parang, alam mo, na-awaken yung mind mo na hindi ako nag-hallucinate. Kasi totoo talaga nakipag-iwalay siya sa akin. So, hindi ko alam. Sabi ko, sige, Lord, lahat na sinasabi mo sa Bible, susundin ko lang. Hanggang sa magbago ako. Yung init ng ulo, dati mainit yung ulo ko. Hanggang ngayon naman, pero alam mo yun, na-detain niya, nababago niya ako dahil hindi ko alam eh. At isa pa realization ko na, ba't mo sinagot yung prayer ko? Alam mo yun, parang creator ng buong mundo. Tapos sasagutin mo ko, para sino ako, may sobrang liit ko lang tao. Kumbaga hindi ko lang nga, Diyos to eh, Diyos nating lahat to eh. Tapos sabi ko, grabe lang. Kaya, in a way, sinunod ko lang na sinunod lahat ng teachings niya. Tapos, nagsabi siya dun sa friend namin na kailangan nilang pala ng space. So, bigyan ko daw siya ng 1 month. So ngayon, nakalipas na yung 1 month, malapit na yung 1 month, sabi ko, pray ulit ako. Kasi yun yung buhay ko ngayon eh. I was just seeking God kung anong next step sa buhay ko. Lord, paano daw? Sabi ko ganyan. 1 month na. Siya nakipag-pray. Alam nga naman ako pa yung alam naman ako pa yung mag-reach out. Nakakahiya naman. Baka sabihin, pinapipilit ko yung sarili ko. So, wala naman siyang sinagot si Lord. Pero, kinabukasan, nag-IG story siya. Only me. So, hindi naka-public. So, doon nagbabay na siya. Long message na parang, thank you for everything. Ganyan. Thank you for that. So, yun eh, ulit yung sagot. So, sabi ko, yun na talaga. Tapos, habang I was reading the Bible, nakita ko yung verse na pinakita ni Kuya Dan kanina sa Bible. You do not be unequal yoke with unbelievers. At yung isa pang verse is Ephesians 5. Sabi doon, therefore, do not be partners with them. For once, you are in the darkness, but now you are in the light. So walk as children of the light. So, hindi ko maintindihan bakit. Kasi yun yung unang question, bakit kailangan namin maghiwalay? Diba? Anong sense? Pero sa totoo lang, parang nangibabaw yung sinagot yung prayer ko. Tapos nagkaroon ako ng peace. Tapos, Diyos siya eh. Girlfriend ko lang siya. Bakit ko uunahin yung kagustuhan ko dun sa kagustuhan ng guys, God, diba? Like, bakit ko unahin sarili ko? Sino ako? Kaya niyang patayin ng second eh. Diba? Like, so, nakipagkita ko sa kanya for closure. Sabi ko, pero tayo meet, ganyan. Tapos nag-meet kami. Tapos kunento ko sa kanya lahat ng journey ko. Sabi ko, love, you know, I was really depressed back then. Nakikita mo ko, I was really crying every night. Pero I found the answer. I found my purpose in life. Pero sabi ko nga, yun, this had to happen kasi I think hindi na rin nakakabuti sa'yo. So, kaya ako nakapag-meet is para closure na. Tapos sabi niya, ha? Sabi niya ganun, ha? Hindi mo na ako nakikipag-break, ganyan. So, ha? Paano hindi nakipag-break? Ganito. So, well, kung magpapaliwanag siya sa inyo. Kung bakit ganun nangyari. Pero essentially, kahit ganun yung sinabi niya, gusto niya in a way ayusin. Pero at that point kasi, alam ko na kung ano yung sinabi through the word eh. Sinabi na do not be unequally yoked, do not be partners with them. So, I know deep in my heart, yun yung sinasabi ni Lord. Ngayon, do I follow my heart o kung ano yung nakasulat doon? That time, naalala ko magkahawak kami. Tapos, she was trying to make it work. And then ako sa kabila, I was praying. Sabi ko, Lord, please don't leave me. Kasi, kapag iniwan mo ako, feeling ko bibigay ako. You know, babalikan ko siya. Marupok ako eh. Pero for some reason, yung peace na yun, kasi
When at that point, before I had everything, money, fame, lovely girlfriend, pero there was no peace. Pero nung time na nag-break kami, wala nang natira sa akin, essentially. Mismo yung babae pinakamahal ko. For some reason, hindi ko maintindihan, pero pinag-break kami. Pero may peace for the first time. Because I had my God. I had Jesus Christ. And who am I para i-reach out niya ako ng ganun? So, at that point, sabi ko, I'm settled. If this is your will for me, as long as alam kong you're here, God's here in my heart, I'm okay. I'm fulfilled. So, I think may utang siya para paliwanag yung side niya. So, love, will you continue? Nahihiya. Okay, so, saan ba ako magsa-start? Okay, so, essentially po, ako naman, si Nash kasi ever since, like, naniniwala naman siya in a sense na totoo si Lord. Pero talagang hindi niya lang mabitawan yung mundo, hindi niya mabitawan yung mga nakasanayan niya. Pero ako po, ever since talagang hirap ako paniwalaan na, alam mo yun, totoo si Lord. Like, alam mo yun, hindi mo naman siya nakikita, di ba? And, akala ko parang subject siya sa school na tinuturo or concept. Alam niyo yun na, nandito lang siya, pero hindi ako naniniwala, basically. As in, wala talaga. So, I went all my life na ganito, ako yung nasusunod sa sarili kong mga desisyon, katulad lang din nung kay Nash. But, actually, nung naghiwalay kami, right before that, diba, we were in a relationship, yun nga, 6 years, and it was happy kasi I had him, but actually, it was the worst 4 years of my life leading up to nung naghiwalay kami. So, bakit ko nasabi yun? 2019, nagsushoot ako ng Caramia, but then, kung alam niyo po yun, Caramia. Akala ko si Barbie. Sorry. So, ayun, nagsushoot po ako ng Caramia, and then, I felt like I was going through depression of some sort. Parang nagkaroon ako ng identity crisis, and I had to take a break po sa trabaho. So, nagpaalam ako, sabi ko, pwede po ba na I don't understand what's going on? Pwede po ba akong magpahinga muna sa trabaho? So, 2020 happened. Namatay yung daddy ko from COVID. Ito po yung pinakasimula ng COVID. And then, nagkaroon din ako ng COVID at nagkaroon din si Nashi ng COVID. So, syempre, it's hard losing a parent. It's hard losing my dad. Ang dami kong tanong. Actually, it was very painful and hindi ko pinagdaanan yung grief na. Alam niyo, parang nilaktawan nyo na lang. Hindi ko alam kung na-experience yun na yun, pero hindi ko siya pinansin. Dire-diretso ako. Hindi ako nagtitaping noon, but I was doing TikToks, alam niyo yun. Hindi ko pinagdaanan yung grief. And then, meron kaming business noon, ang partner ko yung daddy ko. So, I had to close the business down. So, 2019, 2020, and then 2021, wala pong magandang nangyari, pandemic po noon. So, syempre, yung thoughts, yung depression, lalong lumala ng lumala. And then, 2022 happened po na na-diagnose ako na may autoimmune disease. So, yung sarili kong immune system, nilalabanan yung sarili kong katawan, and yun yung sumisira sa organs ko. It's a very serious disease po, wala siyang cure. So, after that, nagsunod-sunod, lumabas, ang daming health problems po, gallstone, yung liver ko parang nagsascar, nagkakatubig, yung colon ko, natamaan po, and nagtatain na ako ng dugo. So, there were all these things na parang year after year, ni isang good news wala po ako natanggap. So, parang, yung pakiramdam ko nung time na yun is, bakit ganun? Parang lahat na lang natatanggal sa akin. Hindi ako makapagtrabaho, nawalan ako ng tatay, nawalan ako ng pera doon sa business. And then at the same time, yung health ko parang,
hindi ko naiintindihan kung saan napapunta. Medyo nag-aalala na ako for my health din talaga. Money, paubos na rin kasi syempre, it's very magastos po eh. Lagi ka na sa ospital, di ba? So it was a very, very stressful time talaga for me. Sobra po. And all along, yung parang hinapitan ko o yung tingin kong reason to move on and yung kaisa-isang happiness na lang or area ng buhay ko na natira was si Nash. Actually po, even school, I had to, nagka-college ako noon nung pandemic, I had to stop it. Kasi yung sakit ko affected my memory na rin po. Pasok ako sa school, tatanungin kami ng prof, ano yung take-away mo? Ni isa wala akong mabanggit. So sayang yung tuition na binabayad ko kasi hindi ko na din siya, sayang, hindi ko siya natitake in, hindi ko na din po natututunan. So pati school, natanggal. And then, dun sa sakit ko, I also gained a lot of weight. I gained 25 kilos. So parang syempre yung nagbabago pati katawan mo, pati itsura mo. So all of these sudden losses and changes were happening all at the same time sa buhay ko. And lugmok na lugmok po ako. That was really talagang breaking point, the lowest phase of my life. And masaya na lang ako nung time na yun kasi okay lang, at least meron akong tao na nagko-comfort sa akin. Meron akong tao na at least alam ko nasasandalan ko. So, na-imagine niyo po ba kung gaano kasakit ng mga panahon na parang nagsistart na kaming magtalo, mga maliliit na bagay lang. Wala naman kaming problema. Pero nagsistart na kami magtalo and then it led po doon sa breakup. Alam ko ako yung nakapag-break. Pero katulad nga na sinabi ni Nash na we were living in the world. Ako, actually, it was a cry for help for me eh, na pagod na ako, ayoko nang makipag-away, ayoko nang intindihin lahat ng nangyayari sa health ko, ayoko nang ma-depress, ayoko nang malungkot, ayoko na ng bad news. So, hindi ko naiintindihan bakit twice yun, di ba, na nakwento ni Nash na parang napupunta doon sa breakup, yung nangyayari, pero actually ako, as tao, eh siya na nga lang yung happiness ko eh. So, hindi ko siya mean. Hindi ko mean, pero it was God orchestrating it na pala. Na meron na pa, ako, reklamo ng reklamo sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Actually, I was an unbeliever. Hindi ako naniniwala sa kanya, pero at the same time, kada may mangyayaring masakit, sa kanya ko sinisisi. Diba? Sa kanya ko kini-question. Never sa sarili kong desisyon. So, ayan na, nag-break kaming dalawa ni Nash. And then, kinwento niya sa akin yung mga napagdaanan niya with God, na yun yung nabasa niya, na do not be unequally yoked with unbelievers. And nung time na yun po talagang nagalit na ako kay Lord. Habang hindi ako naniniwala sa Kanya. Hindi ko alam kung paano nag-coexist yung dalawang concept na yun. Nakakatawa, but sabi ko sa Kanya, sorry Lord, pero sabi ko sa Kanya, seryoso ka, papapalit mo ako sa Diyos mo? Like, pinipilit ko talaga siya. Nasa car kami, nilalambing-lambing ko siya. Alam niyo yun, kinikis-kis ko siya na baka naman, alam mo yun, baka naman nababaliw ka na. Ano yung mga ano-ano na yan, diba? Kasi wala talaga yung sobrang foreign concept siya sa akin, diba? So, I was trying my hardest. I was begging na, hindi ko yun mean. Like, ayusin natin, hindi ko naintindihan. Tapos parang feeling ko, God was against me pa, na parang paghihiwalay kaming dalawa. Hindi ko naintindihan talaga. It didn't make sense. Pero diba, there's this verse, Isaiah 55, sinasabi na, for my thoughts aren't your thoughts. And yung ways niya, yung ways ni God aren't our ways. So talagang ako, sa akin, hindi ko naman nakikita yung plano niya eh. Hindi ko nakikita kung ano yung nangyayari dun sa sitwasyon namin. He's not just my God, He's not just Nash's God, but tayong lahat, diba? So, siya yung may hawak ng lahat ng facets ng buhay natin. So talagang ako, diba, kahit gaano ko i-try na intindihin yung sitwasyon, I couldn't po talaga. So it was very painful. Nung time na yon, sabi ko sa kanya, natatakot ako. Hindi ba pwedeng sabay natin i-chase si Lord sa relationship natin? Hindi ba pwedeng, ba't nakikita ko iba? Sabay naman ginagawa? Baka naman pwede mo kong i-guide kay Lord, di ba? So I was actually deceiving him eh. Pero, grabe guys, sobrang firm niya.
6 years kaming in a relationship, pero nung nag-iiyakan kami nun sa kotse, hindi niya ako hinahawakan na parang girlfriend niya ako. He gave me respect. He was, as in, ibang tao. Grabe yung transformation na nakita ko sa kanya. Akala ko talaga medyo parang, baka may nalus na screw, di ba? Parang ano nangyari dito? Sino to? Di ba? Pero wala, hindi siya nagpadala sa akin. You can imagine the things na sinubukan kong gawin para hindi matapos yung relationship na yun, but hindi talaga. And that's when I knew na parang may iba nangyari dito, hindi sinash to eh. So hinatid niya ako, and then naalala ko nung magka-convoy kami noon, parang gusto ko na ibangga yung kotse. Di ba parang, ano bang gagawin ko? Hindi ako makapagtrabaho, di ba? Iba na din yung itsura ko. School, pati boyfriend, ikakasal na kami. Ngayon pa ba ako maghahanap ng panibagong tao, di ba? Wala na. Gusto ko na ibangga yung car. I was scared of what I could do. And then, sinabi niya sa akin, Mika, alam ko masakit. Alam ko hindi mo naiintindihan. Alam ko hindi ka naniniwala. Akala mo siguro nababaliw na ako. But please, eto lang gawin mo. Please, maniwala ka sa akin. Isik mo lang siya. Hindi mo naiintindihan. I know it's gonna be so painful, but isik mo lang siya. Sinabi niya sa akin yung verse na Matthew 6:33. Seek first yung kingdom niya, His kingdom and His righteousness. And all these things, lahat ng facet sa buhay mo na pakiramdam mo na wala, but it will be added onto you. Sabi niya sa akin, nag-iyakan kami dito sa car. Sabi niya, hindi mo alam kung gaano kasakit sabihin sa taong mahal mo, na alam mong mahal ka rin, na huwag mo kong mahalin. Mahalin mo muna si Lord. Hindi ko naniniwala kay Lord, di ba? So parang, hindi ko siya mag-grasp, but at the same time, nag-stick siya sa akin the following days, the following weeks. Sinabi niya din sa akin na, Mika, pakiramdam ko hindi niya to ginagawa para sa akin eh. Kasi second breakup na namin yun ay nagka-closure na kami. So nakipag-break ako sa kanya isang beses, nakipag-break ulit ako sa kanya isang beses, tapos dun sa closure, akala niya, gusto ko talaga makipag-iwalay, tapos hindi pa pala. So imagine gaano ka-confusing, gaano kasakit yun sa kanya, na kailangan niya akong i-deny. After ko siyang saktan, after ako makipag-break ng ilang beses, gaano ka conflicting yung nararamdaman niya nung time na yun, di ba? Gaano ka testing talaga yun sa faith niya. Sabi niya sa akin, pakiramdam ko hindi niya to ginagawa para sa akin eh. Kasi noong una nakipag-break ka sa akin, sinik ko na siya, sinurrender ko yung buhay ko sa kanya, nasa kanya na ako eh. Pero Mika, feeling ko, ginagawa niya to na ina-allow niya na maging party ako, na masaktan ako ng paulit-ulit. Makipag-break ka sa akin paulit-ulit, tapos ngayon, parang ayaw mo makipag-break, kailangan na i-deny. Sinasaktan niya ako ng paulit-ulit as part of the process para makarating siya sa'yo. Para matawid niya ikaw. Para makareach siya sa'yo kasi sobrang tigas ng ulo mo. Sobrang tigas ng puso mo sa kanya. Ang dami mong walls, ayaw mo siyang papasukin. Kahit ilang beses siya nag-reach out sa'yo. Tapos, yun. So, sabi niya, isip mo lang. Sabi niya, ilang beses sa buhay mo, kapag may nangyayaring hindi maganda, nagagalit ka sa kanya, sinisisi mo siya, at the same time, ayaw mong maniwala sa kanya. Sabi niya, nagbago ba yung buhay mo? Ilang years yon na magkasama tayo, nakikita kitang palala ng palala, palubog ng palubog, di ba? May nagbago ba sa buhay mo? Sumaya ka ba? Nag-iba ba yung trajectory? May nangyari bang maganda? Nawala ba yung mga iniisip mo? Hindi naman, di ba? Sabi niya, so bakit hindi mo subukan ibahin yung approach mo this time? Bakit hindi mo itry lang ngayon? Mas masakit? Mas magulo? Mas hindi mo naiintindihan? Bakit hindi mo subukan mas lumapit sa kanya? Mas kumapit sa kanya? Wala naman mawawala sa'yo. Walang mawawala. Subukan mo lang. Pero baka magbago buhay mo. Kasi ako nagbago buhay ko. So, ayun po. And then, hindi siya madali. But, eventually, it came to a point na nagpunta din ako sa church. Pero, naalala ko may isang beses na nakipagkita pa ako sa kanya. In the midst of that, weeks, months na naghiwalay na talaga kami.
Sabi ko, Nash, paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa itapon yung love mo sa akin? Nilalambing kita, hindi mo na ako talagang firm ka na. Paano mo nagawang unahin na si Lord ng ganon? Itapon yung nararamdaman mo para sa akin. Na 6 years tayo. Gusto kong magawa yun eh. Kasi nakikita ko noon, nung sinunod ko yung advice niya, tinry ko isik si Lord, paulit-ulit ako na-fall dun sa pattern na yun eh. Na parang, hindi ako fully mabigay yung sarili ko kay God eh. Kasi, nadidistract ako dun sa pain na nararamdaman ko dun sa heartache kapag naaalala ko yung nangyari sa aming dalawa. Kapag naalala ko siya, namimiss ko siya, di ba? Sabi ko, ano gagawin ko? Anong gagawin ko sa love ko for you? Di ba? Siya pa talaga tinatanong ko di ba? Kung sino yung tao mo, sa kanya ako nagpapacoach, di ba? Kakaiba. Tao di ba? Hirap na hirap siya, di ba? At any moment, pwede siya bumigay, di ba? Pero talagang, sabi ko, ano gagawin ko sa love? Ilalagay ko pa siya sa box? Itatago ko sa ilalim ng kama ko para kung sakaling bumalik ka, nandiyan pa rin? Hindi ko alam anong gagawin ko sa love. Natatakot akong bitawan eh. Kasi pag binitawan ko, yun na yun. Diba? Ayaw ko isara yung pinto eh. Pero alam ko nakakahadlang siya para fully masurrender ko yung buong buhay ko, yung buong sarili ko, lahat ng dreams ko, lahat ng desires ko kay Lord. Sabi niya, Mika, yung box na yun, yung love na yun, itapon mo. Sabi niya sa akin, masakit. Huwag mo intindihin yung pain mo. Mag-focus ka lang sa kanya. Don't listen to your heart. Kada maalala mo ko, yung nangyari sa atin, yung pain, lahat, yung struggles, remember Jesus. Look at Him. Focus on Him. Itapon mo yung pagmamahal. So, okay. Okay. Sige. So, nagpunta ako ng church. Down Victory. May kakilala din kasi ako sa Victory. Ilang years na din akong iniimbita. Hindi ko pinapansin. But, I went to church. And then, seeking ako eh. Lord, tama po ba yung sinabi ni Nash? Yun ba yung gagawin ko? Itapon ko yung love? Yun po ba yung tamang gawin? Yun po ba yung will niyo din? Bigyan niyo po ako ng confirmation sana. Para malinaw po sa akin at masundan po kita. So ngayon punta ako ng church. Yung mismong topic nung araw na yun was dead end. Kailangan magkaroon ng dead end para magkaroon ng doorway. But that wasn't enough. Sa tigas ng ulo ko, hindi pa po enough yun. Next Sunday, sige punta ka ulit. Yung topic was, let go and let God take care of your past. Sobrang exact. So, after nun, nagsimula po kasi ako church. That was around September. Yun lang yun eh. So, naalala ko yung let go and let God take care of your past. That was September 17. And September 17, pag uwi ko, fully sinurrender ko na po. Lahat ng alam ko, lahat ng wisdom ko, lahat ng ikinakapiglas ko, ikinarereklamo ko sa Kanya, lahat ng unbelief, easily, binigay ko na sa Kanya at sinurrender ko na yung buong buhay ko sa Kanya. So, and actually, yung time na yun, nakita ko sa Facebook. Kasi for the longest time talaga nung relationship namin, tinatry ko itong Victory tayo, church tayo, di talaga. Pagdating ko doon, pinapansin ko lang ng tao, parang, ano naman to si ganito? Like, sobrang dami kong reklamo. So, nasa church ako, pero walang Lord. Wala. Nakatingin ako sa mga tao. Ano naman pero, to si nakaka-awkward naman si ganito. Di ba? Pero sa totoo lang, after yung nag-break namin, after a month, tapos nakita ko siya. Ewan ko napanood yung testimony niya. Nakita ko yung testimony niya na nag-speak siya sa church. Tapos alam mo yung, yun pala. Yun siguro yung rason. Kasi kilala ko siya, sabi niya, very overthinker eh. Yung lahat ng burden sa mundo, ay nilagay niya lang sa kanya kasi wala nga siyang God eh. Feeling niya lahat ng nangyayari is because of her actions. So yung weight nun, causes anxiety and depression sa kanya. Pero nung nakita ko siya, alam niyo, sa 6 years na magkasama kami, never ko siya nakitang bumiti nung nakita ko si Jesus. So parang sa akin, sabi ko, uy,
yun na lang okay na sa akin. Thank you Lord kasi nakita ko siya bumiti ulit. Kesa yung magkasama kami, tapos alam kong miserable siya. Mas okay na magkahiwalay kami, pero alam kong okay na siya sa'yo. Yung tinanggap namin na magkahiwalay na kami, yun na talaga yun. Feeling namin yun na yung ending. Pero obviously, hindi yun yung ending. Kasi kinasal May friends lang talaga kami ngayon. So, all of a sudden, nung na-let go na namin, bigla naman kami nakikita. What do I mean by bigla kami nakikita? Meron siyang mga work bilang influencer. Like, papadalan siya ng produkto para i-post niya sa Instagram. Papadalan siya ng Bounty Fresh ng manok. Naka-address sa akin. So sa akin dumadating, kailangan na kunin. So pupunta siya sa bahay ko, kukunin niya yung manok, bibigay ko. Pero like awkward na awkward. Hi, like, how's your faith? Ganyan. Very friends na lang. Kasi ako naman, ang last na sinabi sa akin, wag. Sa kanya rin, wag. So syempre parang, kamusta ka? Ito na yung manok mo. Ganyan. So, very awkward. Oh, okay, sige, siguro one time lang naman yung nangyari. Second time, in-invite naman siya kasi fiesta dun sa lugar namin. So, pagkita ko na dun siya, sabi ko sa lola ko, Ma'am naman, ba't mo naman in-invite? At naghiwalay na nga. Eh. Sabi, hindi okay lang friends naman. Bakit di ba pwede friends? So, alam mo yun, ito yung ito yung lechon. Pero, Hindi kami nagtatabi, hindi kami nagtitinginan. hindi kami nag-eye contact. Kasi alam, sa totoo lang, hindi naman mawawala ganun kabilis yung pagmamahal mo eh. So, kagaya ng sinasabi ni Kuya Dan kanina, hindi mo tiwala yung sarili mo. Bakit ko ginagawa to? Kasi God answered my prayer. I was convinced na God is real. So, like, hindi ko kayang ipagpalit yun kahit kanino. Yung peace na yun. And then, love, after that, naguluhan ka na rin, I believe it, di ba? Nag-pray ka. Yeah, kasi guys, di ba, na-let go ko siya September 17 yon. Meron akong private Instagram, pinost ko yun para matandaan ko yung mga confirmation ni Lord, di ba? Para pag matigas ulit ang ulo ko, di ba? Mabalik na naman yung puso ko. Ayan, yan ka na naman. So, dinalikan ko eh. Natuwa din ako kasi nakita ko yung timeline. Grabe si Lord. September 17, yun. Nilet go ko siya sa heart ko September 17. Hindi na ako yung parang trying to bargain pa, alam niyo yun? Trying to influence him pa. And then, October 19, nakita kami ulit, yun, yung first time. And then, another time, nakita kami ulit around November, and then December. So, lahat yun, alam niyo yung parang, every time na magkikita kami, it was talagang in prayer, na parang, Lord, ano po itong nangyayari? We don't wanna disobey. Is this our flesh? Pero we really pray, Lord. Naalala ko yung prayer namin no, na, Lord, kung di mo will, na tumuloy ako dito, kunin ko yung manok ko dito. Sige, papalalamog ko na lang or something, di ba, na, sana mabutas po yung gulong ng kotse ko, maflatan ako, hindi ako matuloy. As in, ganun talaga, ganun talaga yung prayer namin na, talaga, Lord, ano ba ito? Kailangan ko itong kunin, di ba? So, and every time, natutuloy talaga. Tapos sobrang awkward talaga. Awkward talaga. And then, nung birthday ko actually, nag-pray ako. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong imbitahan yung family ko noon eh. And then, hindi sila pwede, buong pamilya ko, hindi ko pwede maimbitahan, di ba? Pero syempre, nakikita na kami, very close friends yung family namin, mula pagkabata, ganyan. So, ang nangyari was, sabi ko, Lord, pwede ko po bang i-invite sila ba yung gusto mong kasama ko to celebrate? So, punta kami ng Ocean Park, pumayag ang lola niya, kapatid niya, mami niya, nag-celebrate kami Ocean Park. Pero syempre, hiwalay kami that time. So, sabi ko, ang in-invite ko yung lola niya, wala kami communication the whole time na maghiwalay kami. And then, sabi niya, may football game siya. Sabi ng lola niya, Sinash, hindi pwede, susunod na lang sa dinner. Kasi meron siyang lakad, may football game siya. Pagdating dun sa dinner, syempre ako, alam mo yan, parang medyo nasaan pa rin kahit pa paano, di ba? Pero, hindi siya nakapunta. Kasi dun sa football game niya nung hapon, buong pamilya niya kasama ko sa Ocean Park, pagdating dun sa dinner na dun lang siya makakasunod, nabali yung kamay niya. Kailangan niyang operahan sa kamay niya. Sabi ko, oh no, baka
baka mali na inimbitahan ko. So medyo confused ako, sobra. Lord, you asked us to surrender our relationship. Tapos bigla nakikita kami, so akala ko, baka friends na parang it's okay to be friends with the family and ano. Pero bakit parang may parang hindi natuloy yung ngayon po? So medyo sobrang confused na po ako. So December 13, a few days after, nasa living room ako. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam. Baka medyo sinusunod ko na yung flesh ko kasi nakikita kami. Ayoko pong mapunta ulit sa posisyon na sarili ko na ulit or yung wants ko na ulit yung sinusunod ko. So I went to our living room, nag-pray ako. Guys, grabe to. Tinanong ko si Lord, sabi ko, Lord, I don't understand. Separate, and then nakikita kami out of our own will. Ano po purpose nito? Is this from you? Is this not from you? I prayed. Sabi ko, Lord, is he my husband? Paulit-ulit ko tong tinanong, guys. Sabi ko, siya po yung asawa ko, Lord. I really need to know na. I really need to know po. Kasi I'm really confused. I don't know what to do. I don't know how to proceed. Hindi ko po naiintindihan kung ano yung nangyayari. Is he my husband, Lord? Is he my husband? And then, humiling ako. Sabi ko, Lord, alam niyo naman po na I love him very much. Baka po pwedeng siya pa rin. But, Lord, if hindi po siya, sabi ko, I think I'm ready na po talaga. Please take him away. Tanggalin niyo na po siya immediately. Ready na po ako. Kasi medyo kinakabahan po ako kung saan papunta itong nangyayari sa aming dalawa. So sabi ko, is he my husband? Pero baka po pwede. Pero kung hindi po, okay lang po. So syempre, di ba, your will be done. So syempre po, ako, ang ina-expect ko baka hindi masagot yung prayer. Ano lang alam niyo po yun? And then at the same time, ready na rin ako na never ko na makita yung pagmumukha niya. Di ba? Na, ito na siguro yun parang ano na talaga. Never ko na siya makikita. Ever. Guys, hindi ko naman Love you very much. Thank you for prompting me. The next day, ayan, meron akong screenshot dito The next day po, nag-message si Nash sa akin. Habang kaming dalawa ay magkahiwalay, nagkikita lang sa imbitasyon ng lola niya at sa mga trabaho ko. We weren't together, he messaged me 8 o'clock po ng umaga. Nagising ako kasi nag-vibrate yung phone ko. Sabi ko, ano to? Alam niyo yung parang naka-lock screen ka, di ba? Tapos yung pangalan lang, yung message, hindi mo kita. Sabi ko, siguro magpapaalam na to na huwag na tayong magkita. Hindi tayo dapat nagkikita. Guys, nag-message siya. Good morning. I was convicted by the Holy Spirit to tell you this. Tapos nag-send po siya ng verse. So very formal, di ba? Tapos nag-send siya ng Bible verse sa ilalim nito. Sabi ng Bible verse, first word was yes. And then yung Bible verse was, ask anything in my name and it will be done for you. I will do it for you. Tapos may translation. So, guys, ano yung exact prayer ko na talagang, alam mo yung parang, grabe, drama na talaga yung pag-ano ko kay Lord. Lord, grabe yung iniyak ko dun sa prayer na yun na talagang, grabe. God knew na sobrang confused na ako and I really needed it talaga. I was asking, is he my husband? Tapos, very direct yung sagot niya sa akin, yes. Tapos humiling ako, Lord, baka naman po pwede. Ask anything in my name and I will do it for you. Tapos, nalala ko, tinanong ko siya noon, sabi ko, alam mo, like, eto ba mismo? Ito mismo translation na to? Kasi nagbigay siya ng translation. Eto ba mismo specific verse na to? Hindi ka ba nagkamali sa nanggaling ko? Hindi ko gets? Ano to? Sabi niya, oo, yan. So, alam ko na. Like, from not believing God to being so desperate for an answer, and then God
directly spoke to me. Sabi niya siguro, alam ko itong anak ko na to si Mika, sabi niya siguro, medyo slow tong anak ko na to kaya I have to make it super direct para mag-gets niya. And hindi niya pinadaan kung kanino. Pinadaan niya mismo kay Nash. So right then and there, guys, I took it in faith and I took it as a promise talaga na alam ko na siya na yung mapapangasawa ko. So sinabi ko na sa mami ko, sa lola niya na, guys, huwag niyo na akong ipapakilala sa iba. Kalmado lang po tayo. Huwag na niyo akong ipagdedate kahit kanino. Pero hindi ko alam yung timing. Hindi ko alam kung kailan ito mangyayari. 5 years, 10 years. Basta sigurado po ako, huwag niyong sasabihin kay Nash. I'm sure that God told this to me. And I'm sure may paraan si Lord. Amazing kung paano niya i-reveal yun kay Nash. Sariling journey na nila yun. Diba? Kwento na lang po natin sa kanya pag-araw na mismo ng kasal namin. Magugulat siya na may ganung nangyari pala. Diba? So, funny, diba? Kami, alam na namin yung mangyayari. Siya, wala siyang kaalam-alam. So, ayun. So, ako na. Yes. So, paano ko naman nalaman? Ako naman po, kung December 14 yun, so, wala akong kaalam-alam talaga. Very ano pa rin ako, conservative. So, very formal. Hi, ganyan. Ganun lang ako. Pero December 25 morning while I was reading the Bible, through the verse of the day din, binabasa ko yung, this is how Jesus was born. Mary was supposed to be married to Joseph. But something came up. She was conceived by the Holy Spirit. Si Mary, nabuntis kay Jesus by the Holy Spirit, no? Now, Joseph, who's a righteous man, decided to break the engagement quietly. So, nung binabasa ko nun, sabi ko parang pamilyar. Nagbabasa lang ako nito, wala akong pinag-prayer, no? Sabi ko lang parang pamilyar. Dapat mag-engage pala sila, magpapakasal, nangyari. Ngayon, nakipag-break si Joseph kay Mary, decided to break the engagement quietly. But then an angel of the Lord appeared to Joseph and told him na do not be afraid to take Mary as your wife. Because what happened with her was because of the Holy Spirit. Meaning, kung ano yung nangyari, si Lord yung may kagagawan. So medyo tumaas rin pala yung kinalabutan sa baka ano ko lang to, baka kasi mahal ko pa, ganyan. Lord, pero naging honest ako, Lord, if this is my flesh, again, I don't want to follow it. You know, I'm settled with you. I want what you want. Yun lang. And then, pero kung ito ba talaga yun? Sabi ko, baka kasi ito yun Like, baka, or flesh ko lang. Then, I read another verse saying na the reason why you're going back together is to tell the world that I am the one who sent you. Meaning to say, na what happened is because of si Lord yung may kagagawan. Like, itong ginagawa namin ngayon sa inyo, sa kwento namin, it's because of the testimony. And then, hindi pa rin ako makapaniwala, ayaw ko pa rin maniwala kasi, and you know, I came from following my heart and then failing a lot of times and now I have peace. I wouldn't, exchange this for anything. Pero sinabi niya sa dulo, sabi niya, rejoice in the wife of your youth. And doon na ako parang, yun na yung confirmation. Kasi, alam ko na ever since, going bulilit siya yung puppy love ko. So I had the courage to actually propose to her. Without knowing, kasi sabi ko naman, sige Lord, kung ito talaga yung magpa-propose ako, hiwalay kami. I mean, kung hindi naman yun yung ibig sabihin ni Lord, pwede naman siya delulu pwede naman siya humindi. Diba? So, a lot can happen. So sabi mo, pero like, I will take this in faith and I will trust you. So sabi ko sa kanya, love, hindi pala love, Mika. Sabi ko, Mika, pwede ba pupunta dyan? Sabi niya, bakit? May bibigay lang ako. And then, pagdating ko doon sa bahay niya, kunento ko na lahat ng nangyari. Sabi ko, alam mo ba ba't kita iniiwasan ng sobra? Bakit tayo ganito, ganyan? Kunento ko lahat ng naging revelation sa akin ni Lord na
It was God orchestrating and I was just obeying. And now I'm here because sinabi niya sa akin na do not be afraid. Na I shouldn't be afraid to take you as my wife. So if you are willing to marry me. So she said yes. And wala akong ring nung time na yun. Wala akong kahit anong singsing. Meron lang akong word ni God. And I think yun yung pinaka-mahalaga sa lahat kasi meron akong blessing niya. And bakit namin kinukwento to? Kasi minsan tayo sinasagot ni Lord yung kwento na, yung prayers natin. Most of the time, sinasagot niya yung prayers natin. Pero most of the time din, hindi lang natin gusto yung sagot niya. Kaya feeling natin, hindi niya tayo sinasagot. Pero nung time na yun, gusto namin ipakita sa inyo, kaya namin kinukwento na to. Kasi pag pinagkatiwalaan mo nga, sabi nga sa Biblia, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. I gave up everything, but gained Christ. And eventually, binigay niya naman ulit at binalik niya. And it's more than what I asked, think, or imagine. So, totoo lang, patapos na rin naman, pero to wrap everything up, kung natuloy yung proposal ko sa kanya without knowing God, it's gonna be a different relationship. Yung love is different. It is self-seeking. It is the worldly kind of love na, alam mo yun, fulfill me, diba? Fulfill me, you have a responsibility to make me happy. Pag hindi mo na ako napapasaya, bye-bye na. Ganun tayo ngayon eh. Pero ngayon, iba. Pag nandun si Lord sa relationship nyo, it changes everything. And, to tell you the truth, pa sa mga nagtatanong kung how will you seek God, ganyan. Na, guys, when I sought God, I was a sinner. Kita nyo, nag-vape pa rin ako eh, kung ano-ano pang mga worldly thing na ginagawa ko. Ganito lang yan. Like, when you go to the shower, hindi ka naman naglilinis ng katawan bago ka pumunta dun sa shower. Hinahayaan mo yung shower na linisin ka. So, huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya. Kasi mahal na mahal ka niya as you are. Hindi mo kailangan magbago para mahalin ka niya. Mahal ka na niya. Lumapit ka lang sa Kanya at tutulungan ka niya magbago. Pero hindi mo kailangan magbago bago ka niya mahal. So, I think yun lang. Yun yung gusto namin parating. Kaya kami nandito. Kasi yung love na yun, yun yung na-experience namin. And yun yung gusto namin i-exude sa lahat ng tao, sa bawat isa dito. And yun yung love na ini-exude ko at ini-exude niya sa akin. Na kahit ano ka man, mabuti ka man, anong klase mong mangyayari sa'yo, diba? Di mo kailangan magbago. Mahal kita kung sino ka kasi minahal ako ni Lord kung sino ako. And yun yung essence of love. And that concludes the Heart's Compass. Now,